Bakit kaya hindi ko makontak si Sheila? Galit pa rin siguro sa akin yun, kaya ayaw niya akong makausap. O pare, kumusta na? Ito pare, malungkot pa rin. Ganun ba pare? Di mo pala nasabi kay MC yung tungkol sa inyo ni Sheila? Hindi pa pare. Bakit naman pare? Si Sheila nga ang may ayaw dahil sa anak ko. Bakit hindi na iniisip yan? Bago ka pinakasalan noon. Yun na nga pare, akong may kasalanan lahat ng ito. Paano naman nasabi na kasalanan mo lahat pare? Nung nagpakasal kami ni Sheila, hindi niya alam na may pamilya ako dito sa probinsya. Paano nalaman ni Sheila na may nauna kang pamilya? Nakonsensya din ako, sobrang mahal ko siya, kaya inamin ko din. Anong sabi ni Sheila pare nung inamin mo? Siyempre nung una, nagalit siya, pero pinaliwanag ko naman sa kanya kung bakit ko yun nagawa. Masyerte ka pin pare, dahil hindi ka na nagkamali sa pinakasalan mo. Oo pare, sobrang swerte ko talaga. Kumbaga, yun ang pagkakamali kong hindi ko pagsisisihan. Di ba buntis ka mo si Sheila? Kumusta siya ngayon? Kaya nga problemado ako pare, kasi hindi ko siya makontak. Bakit di mo puntan sa kanila pare? Ang alam ko, umuwi siya ng probinsya pare. Bakit? Hindi mo ba alam ang probinsya nila pare? Alam ko naman, kaso ang gusto ko, magkaayos muna kami bago magkita ulit. Tama yung naisip mo pare, kaya dapat masabi mo na lahat yan kay MC. Naawa na nga ako kay Sheila pare, at sa magiging anak namin. Kaya nga pare, gawin mo lang dapat mong gawin bago pang mahuli ang lahat. Sana nga pare, magkaroon ako ng lakas ng loob para sabihin kay MC ang totoo. Tara sa bahay pre, inom tayo. Sige pare, matagal na rin ako hindi uminom. Tuloy na lang natin sa bahay yung kwentuhan pare. Sige pare. Nasa na naman kaya si Franz? Kung kailan kakain na, tsaka naman siya nawala. Anak, nakita mo ba ang papa mo? Kanina po nakita ko, Mama. Saan mo siya nakita, anak? Kausap po niya si Tito JR, Mama. Hindi ba nila sinabi kung saan sila pupunta, anak? Hindi naman po, Mama. Ganun ba? O sige, halika na at tayo muna ang kakain. Magbukas muna ng kamay bago tayo kumain, ha? Opo, Mama. Kamusta na kaya ang babaeng yun? Buntis siya at si Franz ang ama. Pero hindi ako manhid para hindi maramdaman na si Sheila na ang mahal niya at hindi na ako. Mula nung nahuli ko si Franz na may iba, nag-iba na rin ang pakikitungo niya sa akin. Parang nanlamig at wala na siyang pakialam sa akin. Oh, buti at umuwi ka pa. Lasing ka na naman. Makakauwi ba ako kung lasing ako? Tinan mo nga yung sarili mo kung di ka lasing. Tumahimik ka na nga lang kung wala kang magandang sasabihin. Kung matino kang asawa, wala kang maririnig sa akin. Bakit? Ikaw ba yung asawa ko? Gusto mong malaman yung totoo? Hindi na kita mahal. At si Sheila na ba ang mahal mo ngayon? Ganun ba? Oo, ganun na nga. Ang totoong dahilan kung bakit nandito pa ako ay dahil sa anak ko. Gusto ko rin pag-usapan ng sitwasyon dahil nahihirapan din ako. Bukas, kailangan natin mag-usap, Franz. Kung matino na ang pag-iisip mo. Gusto ko lang malaman ang nararamdaman mo at kung wala ka na talagang pagmamahal sa akin. Handa akong magparaya kesa nagsasama tayo pero nagkakasakitan naman. Kahit masakit,
tatanggapin ko. Napadami yatang inom ko kahapon ah. Di ko alam kung paano ako nakauwi. Oh, buti naman at gising ka na. Pakiusap MC, wag mo akong umpisahan, masakit ang ulo ko. Eh paano hindi sasakit ang ulo mo? Eh lasing na lasing ka kahapon. Napasarap kasi sa kwentuhan, kaya napasarap din ang inuman namin. Sa sobrang kalasingan mo kagabi, kung ano-ano mga sinabi mo. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Malay ko ba, gumagawa ka lang ng kwento. Diyan ka na nga, sinisira mo lang araw ko. Saan ka na naman pupunta? Mag-uusap pa tayo! Friends! Pare, O pare, ano sadya mo? wala pare, iniwasan ko lang si MC. Ang aga-aga kasi, inumpisan na naman ako. Ah, ganun ba? Tara, upo ka muna dito. Nalasing ka kasi kahapon, pre. Kaya nagalit sa'yo si MC. Oo nga pare, may mga nasabi pa daw ako sa kanyang hindi maganda. Kaya umiwas na lang ako. Hanggang kailan ka naman iiwas, pare? Di ko alam pare, gusto ko na nga sabihin sa kanyang totoo. Mas mabuting sabihin mo na yung totoo kay MC, pare. Habang maaga pa. Kung yun ang mas mabuting gawin pare, gagawin ko. Para hindi na lumalim yung sakit na mararamdaman ni MC. Salamat talaga pare. Sasabihin ko na ngayon ang totoo kay MC. Walang ano man, pre. Gawin mo ang nararapat. Sige pare, salamat ulit. MC, pwede ba tayong mag-usap? Oo, Franz. Gusto rin kitang makausap. Sige, umpisa mo na ang gusto mong sabihin. Di ko alam kung saan ko uumpisahan. Pero gusto kong humingi agad sa iyo ng kapatawaran. Alam kong alam mo din na wala na akong nararamdaman sa iyo, di ba? Kaya lang ako nandito pa dahil lang sa anak natin. Matagal ko nang alam na wala ka ng pagmamahal sa akin, Franz. Tiniis ko ng ilang taon, alang-alang sa anak natin. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo, kaso ayaw lang ni Sheila. Dahil ba kay Amy, kaya ayaw niyang ipaalam? Oo, dahil ayaw niya masaktan ng anak natin. Alam ko, maintindihan din ng anak natin pagdating ng panahon. At isa pa, buntis si Sheila ngayon. Hindi ko na alam kung ano lagay niya. Alam ko na rin ang tungkol dyan. Narinig ko kayo ni Pare Jer nag-uusap. Oo nga pare, lalo na ngayon, buntis si Sheila. Kaya mas mabuting hindi ko muna ipaalam sa kanila, lalo na sa anak ko. Gusto kong makita niya na mabuting ama ako. Naguguluhan ako pare at hindi ko alam ang gagawin ko. Ha? Bakit hindi ka nagalit sa akin nung nalaman mo? Wala naman ako magagawa eh. Kahit na magalit ako, hindi na magbabago yon. At hindi na may babalik ang pagmamahal mo sa akin. Gusto ko sanang puntahan si Sheila at alamin yung lagay nila ng anak ko. Sige na. Tatanggapin ko na lang. Kahit masakit, na si Sheila na ang mahal mo. Maraming salamat sa pangunawa mo, MC. Ayoko namang lukohin ang sarili ko. Hindi mo naman siya pakakasalan kung hindi mo siya mahal. Alam mo na rin pala ang tungkol dyan. Nabanggit mo kahapon na hindi naman akong asawa mo. Ganun ba? Hindi na rin pala ako mahihirapan magtapat kasi alam mo na ang lahat. Oo. Sige na. Mula ngayon, pinapalaya na kita. Paano ko sasabihin kay Amy ang totoo? Huwag ka nang mag-alala. Ako na ang bahalang magsabi at magpaliwanag sa anak mo. Salamat kung ganun. Sana mapatawad mo ko. Pero sa ngayon, ayoko munang malaman niya ang totoo. Masyado pa siyang bata at hindi pa niya maintindihan. Ikaw ang bahala. Kung anong mas makakabuti sa anak natin, gawin mo. Sige na, mag-ayos ka na ng gamit mo at nang makaluwas ka na anumang oras. Sige, salamat MC. Papa, saan ka po pupunta?
Babalik na sa trabaho si Papa, anak. Gaya ng dati, anak, uwi rin si Papa mo dito sa atin. Oo, anak. Magtatrabaho si Papa para may pambili ka ng pagkain mo at mga laruan mo. Oo, Papa. Basta may lagi akong pasalubong, ha? Kailan bang umuwi si Papa na wala kang pasalubong? Palagi namang meron, di ba, anak? Halika na, anak, para makaalis na ang Papa mo. Papakabait ka, anak, Pag matigas ang ulo. Mahal na mahal ka ni Papa, anak. Mahal din po kita, Papa. Sige, alis na ako. Mag-iingat kayo ng anak natin, ha? Salamat ulit sa pag-iintindi mo, MC. Sige na, umalis ka na. Baka magbago pa ang isip ko.